Ayan, so muli, nagbabalik po sa ating studio. Binibiro ko siya kanina kasi every time na mag-guest siya dito sa studio, guesting po nag-iiba po ang kanyang look. Dati short hair, ngayon humaba-haba na. Ibang look na ulit. Aba. At parang gusto kong hiramin yung kanyang earrings. Oo nga. Kasi tamang-tama sa 80s. Di ba? Neon yun. Mhm. Oo. Ayan. Oo, Hello. parang baka mawala ng earrings mamaya si Doc pag-alis. Ayan. Doc Z. Hello, Dr. Zara Rosuelo. Hello, Doc Z. Good morning muli. I-embrace natin yung holiday season, no? So, dapat yung ating aurahan ay pang-parol din. Ano, right. Oo. Sige, Maan. Oo, teka, ang sinasabi kasi ngayon, sa dami ng handa natin, pwede ba yung ating mga pets? Dapat makakain din sila ng murkon, ng lechon. Ng balat? Pwede ba yun? Oo, yun na nga Kasi, di ba? Kasi pero may mga pet kasi tayo, hindi naman talaga nasanay sa table food. Yeah. Pero meron ding mga matitigas sa ulo, yung mga pasimpleng. Nag-aabot. Oo, nag-aabot. So, ano ba yun, Doc Z? Sa dami nating food. Kasi, sa totoo lang, yung alaga natin, mga ano yan mga dog food, cat Yeah. food. Pero pag nagpapakain din tayo ng strays, minsan yung tira-tira din lang sa ating mga ano yan, mumu, mga Leftover food. Leftover food. Oo. Doc Z. So ano ba, Doc Z? Pwede ba talaga sa stable food ang ating mga alaga? Who can resist, 'di ba? These animals, pagka kung nagsasnack ka na dyan or kumakain kayo, especially, they know kapag everybody's in the table na. Tapos doon sila talaga namang pepwesto at magpa-puppy eyes or magmi-meow-meow dyan sa atin, no? So, they can, occasionally, parang as treats, but we have to be cautious which are the food that can be toxic to them or safe to be given to them. Siyempre, lalo na ng itong holiday season, di ba? Ito ang panahon ng chocolate. Ayan. 'Di ba? Ang number one na classic no-no for our pets, dogs and cats, 'di ba? And then syempre, the fatty food as well. We have to be cautious din. Syempre, 'di ba, ang sarap ma'am ng barbecue. Correct. Yes. Ngayon, habang kumakain ka ng barbecue, yung dulo nun, medyo Yung taba. Taba. Lagi, di ba? Oo, iniiwan mo na Minsan, hindi mo nga kakainin kasi, parang meron kang sariling guilt man na, taba ito. Oo. Tapos nandun na yung iyong alagang, dog. yun. Tapos, diba, parang minsan hindi mo parang iaabot mo talaga Or sometimes, nagchichikahan kayo, nagkikwentuhan ang family. Hindi mo malayan. Tapos, kunyari, napakakurot ka doon sa lechon at may nakatingin May din sa'yo pa-cute. doon. Oo. Naaabutan natin. So, we have to be cautious. Doc, paano yan? Halos lahat ng mga handa ngayon, tabain. Di ba? At yung mga yun na Oo. tinatapon. Di ba? Yes, oo, 'di ba? Minsan kapag meron ka diyang belly, 'di ba? O kaya meron kang pork chop. Tapos yung taba, minsan hindi natin kinakain. Bakit natin hindi kinakain? Tapos ipapakain natin ito sa ating mga pets. So, syempre, we also have to be cautious na hindi rin sila dapat nagtitake nito mga fatty food. Lalo na yung mga senior pets natin. Factor din ba, Doc, yung kung paano siya pine-prepare? Kasi nga, di ba, pag pinag-uusapan natin ng ating health, kumbaga, mindful din tayo sa ingredients. Ganon din ba dapat sa mga hindi rin pets? salty. Oo. Yes, of Oo, course. Hindi rin oo. too sweet. Too Tama, ganun sweet, din. too salty. Too Ano rich. pa? Yes. Masyadong rich. Kasi At saka- imagine natin, yung sakit natin, sakit. Exactly. Dati kasi, di ba, hindi naman tayo nagpapacheck up ng mga pero yung Pets. pala, may kidney failure, Yeah. may liver problem. Minsan, mas marami pa silang beses na at may na-check. diabetes din pala. Yeah. Diba, ganun, nagkaka-cancer And cardiovascular diseases. Oo. Humahaba na ang buhay nila Oo. So, itong mga cardiovascular diseases, nag-a-arise na sakit ng mga dogs and cats. And sometimes, we screen them as well. Nakikita natin, tumataas din pala ang kolesterol Correct. May ng ganun mga na pala. pets. Oo. Ang uric acid. Oo. Pero kasi ang mama ko, halimbawa, magbibigay pa rin ng mga chicken, mga niluto, chicken, pork, pero hinuhugasan niya. Yeah, you rinse off the salty or yung flavor. Yung diba? adobo, hinuhugasan pa rin niya. Pwede Kahit naman. sa stray, syempre, di ba, alam naman natin, yung mga tira pa rin naman na Kakainin ibibigay sa nila. stray, hinuhugasan pa rin niya para hindi ganong, di wala nang lasa yan, sabi ko. Meron pa rin naman yan. Pero, They eat with the scent naman oo. So, kumbaga, masyadong maalat kasi adobo ba naman Yes. ibibigay mo. At Ganun. maging cautious din tayo doon sa mga buto. 'Di ba? Sometimes ang feeling natin kasi aso naman yan, pusa naman yan. Tinik. ang Oo. mga buto. So, No, hindi diba? sila pwede. Yes. Oo. So, it can be lodged doon sa kanilang gastrointestinal tract, 'di ba? Sa bibig. Lalo raw chicken. Yes,
Kasi ito yung mga kaya Matulis nilang i-break daw. eh. Oo. Tapos pag nag-snap yung buto na yon, syempre i-chew nila yan. Matulis. May mga sharp edges. Oo. Okay pa raw yung mga bulalo. Kasi Okay. It's too big. Oo. ninangata lang nila din hanggang Oo. sa, alam mo yun. Hanggang maubos nila yung Maubos. portion na may Okay pa raw yun. Wag lang daw yung chicken bones. bones. Pero Oo. Dok, saan nga ba nanggaling yung notion na yun na pwedeng kainin ng mga tinik ang mga buto-buto? kasi I guess sa cartoons eh, di ba? pictures nga Sa eh. pictures and drawings kasi, Yeah, di ba? isda, Bone. tsaka yung pusa. Pusa. Oo. Correct. Pagka- So doon siya nanggaling. Yeah, So ngayon, but it's not the reality, di ba? Oo, tama. And most of our emergency cases, lalo na itong holiday season, ayan. Yan talaga. Yan, Just yan. recently, a few days ago, meron kaming pusa na dinala na naglalaway at nagpupo ng bibig. Yung pala ay may tinik siya na nakain. Or na naglalodge din sa, sa gums. teeth, sa gums. Oo. Oo. Oh, yun. Okay. So, yun nga, Doc. Minsan kasi, una muna, yung mga pusang yan, di ba, or aso, syempre mga strays, Yeah. sa basurahan lang nagkakalkal. So, hindi natin ma-imagine kapag yung nagka-problema na sila, yung pa ikamamatay, di ba? Oo. Ano pa ang Kawawa rin. nauuso pag holiday season, 'di ba? Ang ating mga alcohol. Yan. Ang mga bote ng alcohol, Naku. 'di ba? So sometimes these animals are so curious eh. Syempre naaamoy nila 'yun. Isi-sniff nila, nag-tip over yung iyong bote ng natirang beer Oo. at baka madilaan nila. So alcoholic beverages in general, hindi yan pwede sa ating mga pets. So, may ano talaga siya, effect. What can Yeah. happen? Ano Oh. pwede mangyari? So, same din sa Lasing it can din. stimulate Nalalasing yung din sila. neurological. Yeah, may effect din yun. So, ano ang pwede nating responsabling pwedeng gawin? So, bago natin itapon itong mga bote ng mga alak na pinag-inuman natin, pwede natin kung hindi naubos, itapon na natin sa hugasan, lababo. oo. O kahit itaob natin siya para hindi na to malilik ng mga animals. Sa Especially the US, stray. sa US nangyari to, isang raccoon pumasok daw sa isang Oh. sa isang Nalasing. grocery at natumba niya siguro yung mga alcoholic beverage. Nalasing siya. Dancing siya. So, gewang-gewang din siya. Oh, So, sana hindi AI yung napanood ko. so, bukod sa food intake, syempre marami tayong decorations. Yes. Diba? At depende rin sa characteristic or behavior ng dog or cat or alaga natin na ano yung mga pwede maging hazardous. Yeah, 'di ba itong mga Christmas decorations natin. Gusto nila, gusto ng gusto pusa nila 'yan. Kasi very attractive. Ipopo nila 'yan, lalaruin hanggang Aakyat. nanguya na. Aakyat. Oo. Eh, may kuryente pa yan. Yeah. Kasi may mga lights. we have to be really parang ipepet proof din natin yung ating mga bahay. So, ano yung pwedeng mga klaseng material yung kapag makain nila, pwede nilang ikamatay? So anything that can lodge doon sa kanilang, syempre dito muna sa esophagus, yun yung maliit eh. Hanggang sa stomach, medyo malaki na yan. Pwedeng malaglag na doon. Pero pagdating sa small intestine, maliit na naman yung opening doon or yung mismong diameter ng tract. So, ano ang pwede nating isuggest sa ating mga fur parents, 'di ba? Sa ating mga Huwag na mag-Christmas kababayan. tree. Hindi naman. Pero make sure naman na kapag ka nagkaroon na ng bisita o naging busy na sa household nitong holidays ay i-secure din natin yung ating mga pets. So lalo na for our cats siguro kasi sila yung mas finicky, sila yung mas natataranta sa new scent, new people. At ang daming tao kapag gatherings, di ba? totoo. May mga music, loud music, ganyan. So we have to secure them in a safe space na hindi naman kung hindi naman sila kailangan doon sa kaguluhan ng ating pamilya, lalo na itong busy tayo ngayong holidays. Pwede natin sila ilagay sa kwarto lang, 'di ba? I-provide natin sila doon ng kanilang litter box, ng water, may food din sila para hindi na sila aakyat sa table, mag-aabang ng nalaglag na pagkain kasi hindi yan maiiwasan eh. Chemicals wise, meron bang namumuo sa mga decorations sa maaaring sabihin natin kapag talaga makolek, mga toxic materials na pwede nilang eventually, 'di ba, maging hazardous to their health. Actually, yung toxic din naman sa tao, ganun din, toxic lalo din. din sa kanila. Pero Hindi. syempre, kasi anything that can make their gastrointestinal upset, kasi yan ay magiging hassle for us these holidays. 'Di ba? One day, nung isang araw, okay ang kanilang pooping or bowel movement. And then suddenly,
nakalipas lang ang ilang araw, nagka-busy lang sa bahay, ay naku, nagdudumi na ng hindi ayos ang ating mga alaga. Baka may nakain, may nadilaan. Yun yung or yung mismong stress lang. Diba? Stress. Yeah. Ano yung stress? Define stress. So the noise, the new people that's Lalo pa coming yung in magno-New the Year. house, oo. Mga putukan ng mga Yeah. fireworks, yung sounds. Or yung wala lang yung mga fur parents. Yun Diba? na rin sila Stress na rin yun. Oo. Nagtataka sila, nag-out of the country or nag-staycation somewhere yung pamilya. Nakaabang yung mga yan. Uy, oo. bakit kaya hindi umuuwi ilang araw na? Isa, dalawa, tatlong araw. Nasaan kaya? Nadidepress din sila. Yes, oo. Meron din yung psychological effect sa ating mga pets. Ito nga, Doc, alimbawa lang, hindi ako ang tawag doon, humidifier or lagi mo na essential oil o cautious din ako sa mga gagamiting cleaning materials. Exactly. Hindi din ako makapagpabango kasi nga, ay sabi nila, hazardous din yun sa sa ating mga pets. Yes, there are some animals that are allergic, 'di ba? Especially for felines, yung ating mga pusa. Meron din silang asthma. Oo. So, merong certain scent na irritated sila agad or too strong for them. Kasi 'di ba, can you imagine, their smell can be parang 4-5 times better than ours. So if para sa atin ay naaamoy na natin yun na mabango sa isang spray lang, even more for our pets. Ay, eto, Doc, ang gusto ko malaman, kasi 'di ba minsan nga nagbibigay ka ng ulam, nahalo mo sa kanin. Ano yung mga toxic sa kanila? Alam ko nababasa ko lang grapes, onions, Yes. garlic. Ano pa, Doc? Tama, bawang, no? Yes, Sibuyas. oo. So there are also, ito rin ang season ng nuts. 'Di ba? So there are, 'di ba kasi may mga pastries tayo Oo. na may ingredients sa Castañas, nuts. Oo. nuts. Bakit, Doc? Choking hazard macadamia, or allergy? Allergy, ganon. Meron So din sila macadamia, nutmeg, those are some na nandoon sa ating mga pastries. The dough itself, yung raw na dough. So kung meron tayo mga fur parents Tinapay. na, Naku, yeah, oo, na yung isa nagbe-bake. pandesal. Yeah, yung nagbe-bake. Oo. The pandesal kasi it can be a choking hazard din naman, 'di ba? Kasi at first akala nila malambot pero pag na-swallow pala Lalo nila, kung it buo can mo binibigay lodge. sa kanya, akala mo lang siya na bahala doon. Nangunguya. Pero most of the time, sa sobrang excited nila, they'll just swallow 'di ba? Parang hindi naman sila talaga nag-chew. So, yung mga those treats, things. kailangan liit-liitin mo pa Liit-liitan, yun. oo, liit-liitan. O Oo. iwasan natin na wag tayo matempt na talagang magbigay ng hindi nila usual diet. Diba? So, yung mga lutong ulam na merong bawang, sibuyas, bawal yon. It can cause irritation sa gastrointestinal tract. Hindi naman sa lahat ng animals, but definitely for our dogs and cats, onions sometimes, especially pag marami masyado yung kanilang na-intake, ay Pati talagang... grapes daw. Yes, Oo. grapes, your raisins, Correct. 'di ba? Choking so those hazard. are aside from choking hazard, toxic talaga. Toxic It can daw, cause oo. kidney issues. Yun na nga. Yun. Alright. Agad-agad o kapag maraming beses na? It takes a day or two. Syempre kapag na-digest na nung animal tapos nagkaroon na ng absorption, then you can already see some effects. Oh, Okay. naku. Definitely ang una nilang makikita is vomiting and diarrhea or upset yung gastrointestinal tract. Alright. Sige. Ayan, Okay. Doc Z. Doc Z, thank Merry you. Christmas! Merry Happy Christmas. holidays! Happy holidays. And Thank Happy you. New Year in few weeks time, Oo. no? Yes. Correct, And see you correct. ulit before New Year para naman sa tips Yeah. ng mga di ba? Oo. Yung mga paputok. Yes, Yung para oo. sa mga Yes. pets. So, Doc, sana makabalik ka. Kung Oo. nandito ka, kung wala Yes, ka, kung ito ang nandito ka. aming holiday season, ang aming busy season. Ayan. Kasi Oo. most of the pet owners na busy, Naghahabol. binoboarding sa clinic ang Ayan. kanilang mga pets. So secure your pets. Yun ang unang-una nating payo sa ating mga fur parents this holiday. Okay, maraming salamat po muli sa ating Pet Malu, ating veterinarian. Hindi po si Doc Aga, kundi si Doc Z. Dr. Zara Rosuelo. Doc, maraming salamat. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you, Doc. Thank you po.